Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po dumako tayo sa ating Bible devotions. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 11 verses 1 to 28. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Ang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin." So sa ating prayer, tinuro sa atin ni Lord na i-address natin yung prayer natin sa Ama o sa Ama sa Langit, Heavenly Father. Unahin natin yung pagsamba sa Panginoon, sa kanyang banal na pangalan. Purihin natin siya sa kanyang mga ginagawa sa atin. At syempre, nawa naisin natin o ipanalangin natin na maghari siya sa atin. Hindi yung tayo pa rin ang naghahari sa ating buhay. Verse 3, "Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw." Dito, actually yung sinabi diyan na daily bread, sa Greek, pag sinabing daily bread, ito yung nirarasyon na sa kanila, yung tinapay nila ngayon para bukas, in advance. So, ibig sabihin, bago mo pa man kailanganin yung pagkain, pinagpe-pray mo na yon in advance. Sa verse 4, "At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." So dito sa verse 4, napakahalaga ng paghingi natin ng tawad sa Diyos. At syempre, patatawarin tayo ng Diyos kung marunong din tayo magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Hindi pwedeng gusto mong patawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo, pero ikaw naman hindi ka makapagpatawad sa kapwa mo. Hindi po yung pwede. Prerequisite o kinakailangan para mapatawad ka ng Diyos, pag humingi ka ng tawad sa Kanya, patawarin mo rin yung mga tao na nagkakasala sa iyo. At ipanalangin din natin na huwag tayong malapit sa tukso. Huwag mo kaming hayaang matukso. Dapat ito pinagpipray din natin. Marami mga Kristiyano ang nahuhulog sa tukso kasi hindi niya pinapanalangin na ilayo siya ng Diyos sa mga tukso. So, isama natin ito na nawa hindi tayo mahulog sa tukso, ni mapalapit man sa tukso. Hindi tayo mapunta sa lugar na naroroon mismo yung tukso. Pag-pray natin yon na mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga tukso. Ma-realize natin na, sandali, hindi ito kay Lord eh. Tukso ito. Dapat na-identify natin yon. Hindi yung napagkakamalan mong blessing, yun tukso. So, ipanalangin mo kay Lord na ilayo ka niya sa tukso. And then, verse 5, sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay nating isang hating gabi sa inyong isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.'" Okay, take note sabi doon, hating gabi. Pag sinabing hating gabi, nakahiga na or tulog na yung mga tao. Sa verse 6, "Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." So, hating gabi na, nakahiga na yung mga anak mo, yung mga alaga mong hayop nasa loob na rin. Nagsisimula na sigurong matulog or tulog na, tahimik na, biglang kumatok yung kaibigan mo at umihingi ng tinapay. Kasi daw, dumating yung isa niyang kaibigan. Kumbaga, hindi niya inaasahan. Verse 7,
At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. So, kapag ordinaryong tao lang, hindi naman malaki ang bahay. Maliit lang. At kung minsan, iisa lang din ang kwarto. Sama-sama na doon. So, kumbaga tulog na yung mga bata. At siguro kung meron pa silang mga alagang manok o kambing o whatever, nandun na rin yun sa loob. So, hindi na siya makabangon. Lalo na kung meron kang maliit na bata na pinapatulog, no? O kaya kakatulog lang. Yun ang naging sagot nung kaibigan niya na hinihingian niya ng tinapay. Kasi nga, hating gabi na. Hindi na siya makakabangon. Sa verse 8, sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. So dito pinapakita ni Lord, kasi ang context nito, prayer pa din eh. Pinapakita ng Panginoon yung persistency in prayer. Hindi tumitigil sa panalangin hanggat hindi nakikita na tumutugon na o sumasagot na. Yun yung pinaka-lesson dito eh. Sa verse 9, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, hindi ibig sabihin na isang beses ka lang humingi. Sa binasa natin, hindi tumigil yung humihingi doon sa kaibigan niya hanggat hindi ito tumatayo at ibigay sa kanya yung kailangan niya. So, ibig sabihin dito ng humingi kayo, ito ay patuloy na paghingi. Hindi lang isang beses na hingi. Ito ay patuloy na paghanap. Hindi lang isang beses na paghanap. Ito ay patuloy na pagkatok hanggang sa ikaw ay pagbuksan. So, ano ang ibig sabihin? Tinuturo ng Panginoon sa mga alagad niya ang pagpapatuloy sa pananalangin, ang pagtitiyaga sa pananalangin, ang patuloy na pagkatok sa langit hanggang buksan na ang pinto or sagutin na o ibigay na yung iyong hinihingi. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, sa crisis ng buong mundo, wag sana tayong magsawang manalangin. Huwag tayong tumigil sa panalangin hanggat hindi pa natin nakikita na ang Diyos ay tumutugon na. Huwag tayong tumigil sa pagkatok sa pintuan ng langit hanggat hindi natin nakikita na binuksan na ng Diyos at iniabot na ang kasagutan. Patuloy nating hanapin ang kalooban ng Diyos para sa ating bansa sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy na idulog natin sa Diyos ang mga suliranin ng ating bansa, ng ating mamamayan at ng buong mundo. Huwag tayong titigil. Inuulit ko, ang katuruan na ito sa chapter 11 ng Lucas ay tungkol sa prayer. Kung magpe-pray ka, patuloy mo itong gawin. Patuloy kang humingi, patuloy kang humanap, at patuloy kang pumatok hanggang sa makita mo o makita natin na ito na, ibinigay na ng Diyos yung ating kahilingan. Amen po ba? Verse 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So may assurance. Kapag patuloy mong ginawa, patuloy kang nanalangin sa Diyos,
tayo, patuloy tayong manalangin sa Diyos, merong assurance na ang bawat humihingi ay tatanggap. At ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Verse 11, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo sila ng alakdan kung sila humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So napakahalaga. Kung ang hinihingi mo sa Diyos, mabuting bagay, siyempre mabuting bagay talaga ang ibibigay sa ni Lord. Kung tayo na mga magulang, pag humihingi ang anak natin ng pagkain o tinapay, binibigyan natin siya ng masarap na pagkain kung kaya lang din natin. Lalo na ang ating Ama, ibibigay ni Lord sa atin yung hinihingi natin. Pero dapat hindi tayo titigil. Magpapatuloy tayo. Remember na ang ating Ama ay mabuti. Kung tayo ay mabuti sa ating mga anak, mas mabuti ang Diyos ng hindi lang 100 ulit. 1,000,000,000 times or super times, no? Many times. Napakabuti ng Diyos. Lalo na, sabi sa verse 13, kung ang hinihingi natin ay ang banal na Espiritu, ang paggabay, ang kapuspusan, ang karunungan ng Espiritu Santo. Amen? Ulitin ko ang 13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. 14. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Dito makikita natin sa verse 14, yung karamdaman ng lalaki na hindi makapagsalita ay hindi lang basta physical na karamdaman, kundi mayroong demonyo na siyang nagbibigay ng karamdaman na ito para hindi siya makapagsalita. So merong ganun. Merong evil spirit ang nagbigay mismo ng karamdaman. Meron din namang karamdaman na natural lang or physical lang talaga. So nung pinalayas ni Lord yung demonyo, nakapagsalita ang piping ito. At humanga ang mga tao kay Jesus. 15. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Nakakalungkot isipin. Nandoon na sa harap nila si Jesus, ang anak ng Diyos. Pero pinaparatangan pa nila ito na kasamahan ng demonyo. Nakakalungkot isipin. Hindi na-discern ng mga tao na ang kaharap nila sa oras na yun ay ang anak ng Diyos. May ilan namang sa pagnanais na siya'y subukin, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Doon sa bagay na sa verse 15, yung pinagkamalan nila na yung kabutihan ng Diyos, pagkilos ng Diyos ay pagkilos ng masama o ng demonyo. Nakakalungkot yun. Hindi natin, alimbawa sa atin, yung ginagawa natin na panalangin, tapos tignan ng iba na hindi sa Diyos, kundi sa demonyo, hindi natin pwedeng tanggapin yun eh. Dapat yun, kumbaga i-correct natin na nagkakamali ka. Ang ginagawa namin na ito ay kalooban ng Diyos. Hindi tama na paratangan mo ang mabuting bagay na masama. Hindi yun maganda.
at hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. So sa 16, meron namang iba na humihiling na magpakita sila ng isang himala mula sa langit. 17, at dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kasi nga pinaparatangan nila si Lord na ginagawa ni Lord na magpalayas ng masamang spirito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Sino si Beelzebul? Pinuno ng mga demonyo. Sabi ni Lord, hindi yun pwede. Ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian si Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. So sana sa ating ding panahon, maging maingat tayo. Sa atin naman nanampalataya, dapat meron na tayong discerning spirit. Malaman natin kung ang isang bagay o miracle ay galing sa Diyos at hindi. Okay? Yung unbeliever, hindi nila talaga maiintindihan yun eh. Pero tayo na mananampalataya, dapat alam natin yon. Verse 20, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So talagang the kingdom of God has come. Dumating na talaga sa kanila kasi si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Actually, sa ibang version, sa ibang verses sa Bible, sa ibang aklat, yung ginawa nilang pagpaparatang na yon ay blasphemy yon. Walang kapatawaran yon. Yung pag-isipan mo o sabihin mo na ang ginawa ng Diyos na pagpapagaling o yung miracle na mula sa Espiritu ng Diyos ay paratangan mo na mula sa demonyo, hindi yun tama. Walang kapatawaran yun. Yun ang tinatawag na blasphemy. Sa ibang aklat sa Gospels, naka-address yan. So, dahil ang katotohanan, si Jesus ay nagpalayas ng mga demonyo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, dumating nga sa kanila ang paghahari ng Diyos. Kaya lang sad to say, hindi nila yun nakita. Sila ay binulag ng Diyos-Diyosan ng sanlibutan na ito. Verse 21, kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas sa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. So, ibig sabihin, ang demon, yes, meron siyang konting power kasi wala na siyang armas eh. Tinanggalan na siya ni Lord ngayon ng armas nung nag-resurrect si Lord. Kung ang demon ay may power, mas may power ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ang mag-overpower. Kumbaga, siya yung strong man. Dahil siya ay Diyos. Diba? Siya yung makakatalo. Siya yung pwedeng mag-utos sa masamang spirito na lumayas. Dahil siya ang anak ng Diyos. Verse 23, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon
ay nagkakalat. Take note of that. Kapag hindi ka kumakampi kay Jesus, automatic yon, kalaban ka. Okay? Kapag hindi mo kinakampihan ang ginagawa ng Diyos, ang kinakampihan mo ay ang kalaban ng Diyos. Kapag ikaw ay hindi kasama sa nag-iipon, kasama ka sa nagkakalat. Saan ka sa dalawang yon? Kasama ka ba sa nagtitipon ng mga kaluluwa para sa Panginoon? Kasama ka ba sa mga nag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon? Kasi kung hindi, kasama ka sa nagkakalat nito. Hindi ka kasama sa nagtitipon, kundi kasama ka doon sa nagpapangalat. Okay? It's one or the other, hindi pwedeng pareho. So sana doon tayo, kasama tayo ni Lord sa nagtitipon, naghahayag ng mabuting balita. Hindi tayo kasama doon sa nagpangangalat. Yung nagiging offense, nagiging tisod, instead na lumapit kay Lord, ikaw pa yung nagiging dahilan para lumayo kay Lord. Wag ganon. Dapat doon tayo sa nagtitipon. Itipon natin, tipunin natin ang mga kaluluwa para makakilala sa Panginoon. Huwag nating hayaang sila'y magkalat o mapalayo sa Diyos. Verse 24, kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Take note kapag umalis ang demonyo, pinalayas ni Lord, or umalis, o kasi pinag-pray natin, halimbawa, lumayas, gagala yun. Maghahanap yun ng ibang tao. Kailangan kasi niya ng katawan para napapahinga siya kapag meron siyang napoposes o nagagamit. Kapag wala siyang makita, sabi sa 24, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Noong meron kaming pinagpipray nung mga kabataan pa kami, merong isang kabataan din na demon possess. There are times na bumabalik yun sa kanya. Dapat hindi na yun makabalik. Pero isa yun sa ugali ng evil spirit Pag yun ay lumayas sa tao, maghahanap yun ng malilipatan niya. Pero kapag wala siyang makita, iisipin niya na bumalik ulit sa tao na dati niyang tahanan. Sa 25, sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. So pag nakita niya, pagbalik niya doon sa dating na-possess niya, makita niya yung tao na malinis na ulit, maayos na. Sa 26, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Nakakalungkot. Dapat yung tao na yun, yung tao na yun dapat makakilala sa Panginoon. Dapat hindi matapos doon sa repentance. Pag repentance, di ba, nagsisi ka, nilinis ka na ng Panginoon. Malinis ka na. Sabi nga dito, di ba, pagbalik niya, makikita niya na malinis na, maayos na. Pero dapat, hindi siya bakante. Dapat yung tao na yun ay panahanan ng Espiritu Santo. Dapat ma-born again yung taong yun. Hindi sapat na nagsisi lang siya. Kailangang pagharian siya ng Diyos.
may nakatira na sa kanya. Para kung babalik ang evil spirit, makikita niyang no vacancy. Puno na. Nandoon na ang banal na spirito. Hindi siya pwedeng makapasok. So napakahalaga nun, mga kapatid. Pag nag-akay tayo ng mga tao sa Panginoon, siguraduhin natin na hindi lang siya nagsisi. Pagkatapos niya magsisi, nanahan sa kanya ang banal na spirito. Bakit? Na born again siya. Kasi kung hindi, pag bumalik ang evil spirit sa kanya at bakante siya, magsasama pa yun ng 7 mas masamang demonyo kaysa sa kanya. So may mga ranking din eh. Masama. Lahat sila masama. Pero merong mga talamak na masama. At may kanya-kanyang mga, kumbaga, role yan eh. So tandaan natin yun, mga kapatid. Napakahalaga na ikaw ay makakilala ng tunay sa Diyos at manahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi, pwede kang balikan ng kaaway at mas magiging masama ka pa kaysa nung una. Kasi hindi mo pinaghari ang Diyos sa buhay mo. Okay? Hindi natitira yon kung may nakatira na. Kung ang nakatira sa taong iyon ay ang banal na spirito, ay wala na. Takot na ang masamang spirito. Hindi na yun makakabalik forever. Kasi ang banal na spirito ay nakatira na sa iyong katawan. Remember, tayo ay templo ng banal na spirito. Yun tayo eh. Kung hindi ka templo ng banal na spirito, gagawin kang tahanan ng mga demonyo. Okay? So napakahalaga. Tiyakin mo na ang banal na spirito ay nasa iyo. Napakahalaga nun. Kasi ang banal na spirito ang ating tatak na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang banal na spirito ang guarantee na tayo ay ililigtas ng Diyos. Pag dumating na yung time na nandito na si Lord, tayo ay mararapture kasi meron tayong seal, tatak ng banal na spirito. So sa 26, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ito parang ano rin to eh, sa mga nag-backslide. Minsang nakakilala sa Diyos, tapos bumalik sa kasamaan. Mas magiging masama pa siya. Mas dobleng kasamaan pa. Kasi, bumalik sa kanya yung masamang spirito. Hindi makakabalik ang masamang spirito kung nasa iyo ang banal na spirito. Tandaan natin yon. Hindi mo pwedeng lokohin yung spiritual na realm. Kasi kita. Kung hindi natin nakikita kasi tayo ay physical, sa spiritual realm, kita. Kung nasa iyo ang banal na spirito, hindi ka bakante. Kasi may puno ka ng banal na spirito. Napakahalaga na ikaw ay puspos, puno ng Spirito Santo. Kaya walang pagkakataon ng kaaway na bumalik sa iyo. Pero papaano na lang yung mga tao na nagsasabing Kristiyano, pero wala pala sa kanya ang banal na spirito. Delikado yon. Pag bumalik sa iyo ang demonyo, magsasama pa yun ng mas masama pa sa kanya. Verse 27, habang nagsasalita si Jesus, ay may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, "Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Nakita niyo po yun? Mas pinagpala pa daw tayo kaysa kay Mary. Diba? Tawag sa kanya, Blessed Mary. Talagang binless siya ni Lord kasi siya yung napili na maging sisidlan ng anak ng Diyos. Pero,
Napakaganda nito, sabi ni Lord, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sana tayo yon, mga kapatid. Hindi lang natin naririnig, kundi ginagawa pa natin. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, basahin nyo pa rin yun sa Deuteronomy, Proverbs, tsaka Psalms. Yung ating daily Bible reading guide. March 31 na ngayon. So, bukas, April na, magsesend na ako ng bagong devotional guidelines for the month of April. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay manalangin. Ama, salamat po sa mga salita na aming narinig. Nawa po wag namin ito makalimutan sa aming mga puso. Nawa magkaroon kami ng kauhawan sa iyong mga salita. At higit sa lahat, nawa Lord, ma-apply namin ang mga salita mo sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang buong araw na ito. Marami pong salamat at hindi ka nagbabago. We worship you and we bless you. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, hindi pa po tayo tapos. Mamaya darako pa tayo sa ating intercession.